Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman tayo para sa isa na namang episode ng Sound System Tips. At ito yung part 2 ng how to make your sound system sound good o paano pagandahin ang tunog ng sound system mo. Alam ko, nabitin kayo sa first part. Kaya halina at samahan ako. At ang video pala na ito ay hatid sa inyo ng ERWorks. Paano mapapaganda ang tunog ng sound system ko? Bakit basag ang tunog? Bakit parang ngongo? Bakit tunog sabog? Parang ipit? Bakit? I-stop! Bago natin sagutin ang inyong mga tanong, humingi po ako ng konting pabor sa inyo. Paki-follow po ng aking FB page na naka-flash sa ating screen. Paki-subscribe na din po ng aming YouTube channel. Paki-comment na rin po kung meron kayong tanong o suggestion para magawa natin ng panibagong video. Tsaka paki-share na rin po para marami ang makapanood at matuto. Tsaka pag natapos nyo ang ating video at inyong nagustuhan, paki-hit na rin po ang like button. Salamat po! Hello po mga Lodi, mga kaibigan, mga master, mga marites at mga abangers dyan. Salamat sa suporta sa part 1 ng ating video. Kaya ngayon, gumawa agad ako ng part 2 para sa inyo. Na-apply nyo na ba yung tips ko sa part 1? Kung hindi pa, ano pang inaantay mo? Gumanda na ba yung tunog ng sounds mo? Hindi na ba nakangiwi ang mukha mo? Kung nabitin ka pa, eto pa ang tips para makatulong sa pagpalinaw at pagpapaganda ng tunog ng sounds mo. Na ginawa mo na ang lahat, pero di ka pa rin satisfied. At nang di ka na rin pagtawanan ng mga marites at abangers dyan. Kaya ngayon, simulan na natin. Sa unang part, meron tayong tip about sa music quality, good quality connectors at proper gain structure. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. At bago tayo mag-proceed, may linawin lang ako sa first video natin. Meron po kasing concerned citizen na nag-comment at nag-suggest about sa music quality. Ang recommended pala na pwedeng i-download para maganda ang quality ng music is at least 128 to 192 kbps. Sapat na po. Hindi naman kailangan na 256 talaga yung i-download natin. Medyo nagkulang lang ako sa explanation natin kasi hinighlight ko lang is yung comparison ng 256 at 40 kbps. Kaya yun yung additional tip natin is huwag tayong bababa sa 128 kbps para ma-achieve natin yung magandang quality ng music. O kung maluwag-luwag naman yung space ng cellphone mo, walang problema kahit malaki pa yung i-download mo. Kaya salamat sa mga nagko-comment at nagsasuggest kasi di talaga may iwasan, may makalimutan at magkamali tayo kasi tao lang po tayo. Tumatanggap po ako ng kamalian. Di po ako perpekto, di tulad ng iba dyan. Na parang lahat alam na at hindi na marunong tumanggap ng payo galing sa iba. At parang daig pa si paring Einstein. Walang ganun oy? Ano ba yan? Magsimula na nga tayo. At ang unang tip natin ngayon ay good quality and good condition equipment. Ibig sabihin, dapat siguraduhin natin na maganda ang kalidad at maganda ang kondisyon ng ating mga gamit. Una tayo sa good quality equipments. Paano nga ba malalaman na maganda ang quality ng item or gamit na iyong bibilhin? Pag sinabing good quality, papasok agad sa isip natin, dapat original! Yung imported galing ibang bansa. Oo, pag sinabing original at imported, good quality po talaga. Kasi mataas ang quality control ng ibang bansa. Di basta-basta makakapasok ang mga low quality at fake na item sa kanila. Kaso lang, karamihan sa mga kagamitan nila sobrang mahal. Kaya di afford ng karamihan. Kaya kung madami lang ang extra mong pera, walang problema bumili nito. Pero kung wala kang sobrang pera at ikaw lang ay mahilig magpa-sounds, huwag mo nang ipilit, baka matulog ka sa labas niyan. Meron naman po tayong local brand na tested na at good quality at ugaliing bumili sa trusted seller at shop. Tulad ko. Huwag na pong magpasilaw sa mura at baka ikaw naman ang mapamura. At iba sa atin pag sinabing made in China, fake agad. Di po ganun yon. May mga items din na made in China na maganda ang quality. Pero medyo may presyo din. Kung hanap mo sobrang mura, buy one take one, tapos good quality, walang ganun. Siyempre pag mura, yung parts titipirin nila yan. Pareho nga yung muka pero sa laman magkakaalaman. Example lang, kung ikaw magbenta ng lumpia, gusto ng customer mo mura, syempre konti lang ilalagay mo na laman.
Para di ka naman malugi. Sino ba namang seller ang papayag na malugi? Ano yun? Basta may negosyo lang kahit wala nang kita? Kaya mahalaga talaga na good quality at tested and proven na ang equipments na bibilhin. Kasi karamihan sa mga fake at mumurahin, di maganda ang quality ng tunog. At saka mabilis pang masira. Kaya sa susunod, gagawa ko ng video comparison ng original, good quality na local, tapos fake na gamit para makita nyo ng actual kung anong pinagkaiba nito sa tunog at sa laman. Abang-abang lang mga insan. At next nating tips ay siguradihing good condition pa ang ating mga equipments. Ugaliin itong suriin. Pag napansin mo na iba na ang tunog nito, example, biglang pumangit ang tunog o basag, dalhin na agad sa suking teknisyan para di na lumala ang problema. Kasi sa katagalan ng ating mga gamit, di po talaga may iwasan na may bumigay na mga piyesa. Tulad na lang ng volume control o sliders na kadalasan talaga pag tumagal pinapasok ng dumi at siyang nagdudulot ng garalgal na tunog at parang may nagluluto ng popcorn pag pinihit. Kaya kung ikaw ay may knowledge, pwede mo itong linisin o kung wala, diretso na sa suking teknisyan. Kung ikaw ay nagbabalak bumili ng second-hand na gamit, ugaling suriin muna ng mabuti ang gamit na bibilhin bago mo ito bilhin. Kasi pag sinabing second-hand na ang gamit, nagamit na po yan at di natin alam kung ano ang history ng paggamit, kung maayos ba itong ginamit o yung gumagamit, palaging galit na galit. Wala namang masama sa second-hand kung ito lang ang makayanan. Madami pang ibang bagay na dapat paglaanan ng ating budget. Dapat praktikal lang. Kahit ako, second-hand lang din yung iba kong gamit. Basta marunong ka lang kumilatis, walang problema yun. Kaya ugaliin suriin ang ating mga kagamitan kung ito ay good condition pa ba o kailangan na ng maintenance para masigurado na quality pa ang tunog nito. Kahit isang equipment lang ang magkuproblema, buong system mo apektado ng tunog. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami yan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami yan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami yan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At dito na naman tayo sa susunod na tip. Naka-check na ang good quality equipment at naka-check na rin ang good condition equipment. Dako naman tayo sa speaker. Isa ito sa mga importanteng bagay sa ating sound system dahil ito ang nagpo-produce ng tunog na siyang naririnig natin. Ngayon, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating i-check sa ating speaker para ma-achieve natin ang magandang tunog nito? Unang-una, dapat match ang speaker sa ating amplifier. May video po ako tungkol dyan. Kung di nyo pa napapanood, ano pang inaantay mo? Para mas maintindihan mo ng maigi kung bakit ito mahalaga. Sabi ko nga, mas maganda ang tunog kahit mababa lang ang wattage. Pero match naman sa ampli. Kaysa sobrang laki nga ng speaker, di naman kaya i-drive ng ampli. Kaya maririnig mo, parang basag ang tunog nito. Pag linakasan mo na ang volume. Isa pang bagay na dapat natin i-check sa ating mga speaker at bago tayo bumili, ay dapat maganda ang quality nito. Piliin ang trusted brand at tested na. Meron namang mura pero tested na ng karamihan. Huwag tayong bumili ng fake at yung parang duda ka kasi kaduda-duda talaga. Mataas nakalagay na wattage pero ang liit ng magnet at parang di maganda ang pagkakagawa. Tandaan, kilatisin maigi ang speaker bago bumili kasi napakadali lang magdikit ng sticker sa speaker at wala. Yun na, ibibenta na at sasabihin na ang original. At ikaw naman, naniwala agad. Sayang lang ang perang pinaghirapan. Pareho din sa pagpili ng ating equipment. Di ko na uulitin, baka sabihin nyo paulit-ulit ako. Ito pa ang isang bagay na dapat natin i-check. Pareho din sa ating mga equipment.
Siguraduhin maganda at maayos ang kondisyon ng ating speaker. Kung matagal na ito, maaari din itong magka-damage. Kadalasang sira ng speaker kung hindi sunog ay na-disalign ang magnet na nagkukos ng tunog na parang may sumasabit kasi ang voice coil ay kumikiskis sa magnet. Ito minsan ay nangyayari kung biglang nahulog ang speaker. Kung sa tao, na-dislocate. At minsan, kadalasan ding sira ng speaker ay punit ang suspension o yung parang edge ng speaker sa gilid. At minsan, natutuklap yung spider, yung parang suspension, sa ilalim naman ng speaker cone. At maririnig mo na parang may lumalagapak, na parang may rumaragasak. Ewan ko, anong tawag niyan? Basta sa amin, bumabagrak. Marami itong dahilan kung bakit ito nangyayari. Minsan, sa kalumaan ng speaker, natatanggal na ang pandikit. Minsan dahil din sa alaga nating mabait sa bahay. At minsan dahil na rin sa pumipihit na palaging galit na galit. Kaya pag may narinig kang parang di normal sa tunog ng speaker mo, i-check mo agad o dalhin sa pinakamalapit na teknisyan. At huwag nang hayaang tumagal kasi kapag napabayaan, maaaring masunog ang speaker mo at mabutas ang bulsa mo. At kung parang tingin mo, kayang mo gawin, wala namang problema. Pag nagkamali ka nga lang, di pagalitan mo sarili mo. At hanggang dyan lang muna tayo mga lods. Kung nabitin ka ulit, kalma lang. Meron pa tayong part 3. Marami pa akong baon na tips at kaalaman at ibabahagi ko itong lahat sa inyo. At para may content pa ako sa susunod. Ano pa inaantay nyo? Check nyo na ang mga gamit at speakers nyo. Dalhin na kay mamang technician kung kailangan. At huwag nyo namang burautin. Ilang taon na pagod at karanasan din ang puhunan niya dyan. At sa mga tech naman, huwag din namang sobrang maningil. Yung sakto lang, para di naman patulugin sa labas si customer. At palagi ko pong paalala, pag may mali akong nasabi, feel free to correct me. Kasi tao lang po ako, at nobody is perfect. Matutuwa pa nga po ako pag may magmalasakit na i-correct ako. Huwag lang yung mambash, bad po yan. Minus points ka sa langit niyan. At dyan po nagtatapos ang ating video hanggang sa susunod na episode ng Sound System Tips. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. God bless!